Mula sa paglago ng mga namumuhunan sa Pilipinas hanggang sa pag-akyat tungo sa upper middle income status. Ilan lamang ang mga ito sa naging resulta ng mabilis na pagtugon ng pamahalaan sa ekonomiya ng bansa. Balikan natin ang mga napagtagumpayan ng bansa sa special report ni Kate Renya. Ang kapayapaan ay mahalagang pundasyon ng bagong Pilipinas sa layuning modernisasyon at komprehensib. Mahigit 153,000. Hindi tayo dapat tumigil sa ating mga dapat ay maging likas at automatic na. Ang mga wastong tagumpay ang anumang paghahanda natin kung wala ang tulong po ninyo tayo sa susunod na 3 taon. Kailangan pa natin mas lalong galingan. Kailangan pa natin mas lalong bilisan. Nasaan na nga ba ang ekonomiya ng Pilipinas matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025? Ano-ano ang mga konkretong resulta ng mga programa ng pamahalaan na direktang nararamdaman ng bawat Pilipino? Naging agresibo ang administrasyon na itulak ang bansa patungo sa kaunlaran sa kabila ng mga pandaigdigang hamon at krisis. Nananatiling matatag ang bansa nitong nakaraang taon matapos itong magtala ng 4.4% gross domestic product o GDP growth rate. Bagamat mas mababa ito sa target na 5.5 to 6.5% dahil sa mga nagdaang bagyo at external pressures, kinikilala pa rin ang Pilipinas bilang isa sa fastest growing economies sa Asia. Ngayong Hulyo, naglabas ng ulat si Pangulong Marcos Jr. mula sa World Bank na naabot na ng bansa ang upper middle income status matapos malagpasan ang threshold ng gross national income per capita para sa upper middle income country. The Philippines has officially become an upper middle income country. After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. It validates the progress that we have made and the resilience of the Filipino people. It is also a vote of confidence in our country's future. Ang tagumpay na ito na bunga ng tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya ay magpapalakas ng kumpiyansa ng mga investor at lilikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Looking ahead, while global uncertainty remains elevated, we remain firmly focused on strengthening the country's economic foundations and regaining stronger growth momentum. Succeeding quarters will further ensure budget support for various measures through the proposed Uplift Bill. Sa unang bahagi ng 2026, lumago ang ekonomiya ng bansa matapos magtala ng pagtaas ng GDP. Ang gross domestic product o GDP ng Pilipinas ay nagtala ng pagtaas na 2.8% sa unang quarter ng taong 2026. Pumalo naman sa 42.64 billion pesos ang total foreign investment pledges sa unang quarter ng taon. Katumbas ito ng 52.3% mula sa naitalang 27.99 billion pesos noong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito'y nagpapatunay na may tiwala ang mga dayuhan na namumuhunan sa fiscal policies ng bansa. Hindi lang progreso ang prioridad ng pamahalaan, nariyan din ang proteksyon sa mga mamimili sa pamamagitan ng maingat na pagbabantay sa supply at agresibong pagbigay ng ayuda, napanatiling manageable ang inflation sa pagsisimula ng taon. Mula sa pamamahagi ng fuel subsidies hanggang sa pagtiyak ng food security, mabilis ang naging tugon ng gobyerno para ibaba ang epekto ng pandaigdigang krisis sa langis. Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 6.8% nitong Mayo 2026. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation sa Mayo kumpara noong Abril 2026 ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 16.2% inflation rate. Ito ay may 70.3% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Isa sa mga naging hamon ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin. Noong nakaraang taon, naibaba ng gobyerno ang average inflation sa record low na 1.7%. Sa unang bahagi ng 2026, nakaranas ang bansa ng inflation spikes dahil sa sigalot sa Middle East. Ngunit bumaba rin ang presyo ng pagkain at mabagal na pagtaas ng presyo ng langis mula noong Abril.
Bunsod ito ng agarang pagtugon ng pamahalaan sa pamamagitan ng food security measures at fuel subsidies para mabawasan ang bigat ng epekto nito sa bulsa ng mamamayan. Kumusta naman ang trabaho? Nasa 95.3% ang employment rate nitong Abril, kung saan nananatiling may pinakamalaking bahagi ang services sector na may 62.3% share, kasunod ang agriculture at industry sectors na may 19.4% at 18.3% shares. Nitong Abril 2026, ang bilang ng employed persons o mga nasa labor force na may trabaho o negosyo ay naitala sa 48.89 million. Ito ay mas mataas kumpara noong Abril 2025 na nasa 48.67 million at noong Enero 2026 na nasa 47.94 million. Tiniyak naman ng pamahalaan na ang mga binuksang trabaho ay dekalidad, may sapat na benepisyo at angkop sa kakayahan ng mga manggagawa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Malaking tulong din sa micro, small and medium enterprises o MSMEs ang pinalawak na digitalization at lending programs ng Department of Trade and Industry. Ang mga hakbang na ito ng Administrasyong Marcos Jr. ay konkretong patunay na maayos, malinaw at nasa tamang direksyon ang bansa tungo sa inklusibo, matatag at masiglang ekonomiya sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipinas. Ako po si Kate Rania para sa SONA 2026.